Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Tapos ay purihin si Kristo, aking manunubos. Tunay na di nagbabago ang pag-ibig ni Kristo, lalong tumitibay at naging dalisan ang kanyang pagmamahal. Bawat ngayon at bayan sa lupa'y banal ay dinala ni Kristo ng aral ng mahal. Ang mga sakit at dusa ay kanya nilunasan at kinukop ang taong sa salay na ligaw. Tunay na nagbabago ang pag-ibig ni Kristo, lalong tumitibay at laging dalisan ang kanyang pagmamahal. Dakila niyang pag-ibig ang tanging dahilan, tayong makasalanan sinabog na tunay. At kapag ang kanyang sinabi
pag-ibig ni Kristo, lalong tumitibay at naging dalisan ang kanyang pagmamahal. Deuteronomio 32, 36 hanggang 39. Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan at mahahabag sa kanyang mga lingkod kapag nakita niyang ang kanilang kapangyarihan ay wala na at wala nang nalalabi, bihag man o malaya. At kanyang sasabihin, saan naroon ang kanilang mga Diyos, ang bato na kanilang pinagkanluan? Sino ang kumain ng taba ng kanilang mga handog at uminom ng alak ng kanilang handog na inumin? Pabangunin sila at tulungan ka at sila'y maging inyong pag-iingat. Tingnan ninyo ngayon, ako sa makatwid ay ako nga at walang Diyos liban sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makakaligtas sa aking kamay. Grasya ang ibinigay. Nasa Diyos ang kapangyarihang ipatupad laban sa atin ang kamatayan na kabayaran ng ating kasalanan. Ngunit ang ibinigay niya sa atin ay ang kanyang grasya, ang kaloob na walang bayad, ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Para sa ating kapakanan ay ginawa niya ang kanyang anak na walang kasalanan na maging kasalanan upang sa kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Si Kristo mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo mabatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Tayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayong naiibinalik na sa pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Awit 118, 25 hanggang 29. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, ikaw ay magligtas. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, magsugo ka ng kaginhawahan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinupuri ka namin mula sa bahay ng Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. Talian ninyo ang hain ng mga panali sa mga sungay ng dambana. Ikaw ay aking Diyos at ako'y magpapasalamat sa iyo. Ikaw ay aking Diyos, ikaw ay pupurihin ko. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Panalangin para baligtas. Ang kahulugan ng hosana na isinigaw ng mga Hudyo nang pumasok ang Panginoong Hesus sa Jerusalem ay ang sinasabi ng awit 118:25. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, ikaw ay magligtas. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, magsugo ka ng kaginhawahan. Ang Panginoong Hesus ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Ngunit ang mga Hudyo ay hindi naniwala sa kanya na siya ang Kristo. Nang sabihin niya sa Sanhedrin na siya ang anak ng Diyos, siya ay hinatulan nila ng kamatayan at ipinapako sa krus. Ginawa nila sa kanya ang hindi nila nalalaman na siya ang ibinigay ng Diyos na mamamatay bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Pilipos 2:5-11. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman,
na siya bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sumunod hanggang kamatayan. Ang Panginoong Jesus ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Naging masunurin siya sa utos ng Ama na ialay ang kanyang sarili bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Sumunod siya sa Ama hanggang kamatayan sa krus. Sa gayon tayo ay kanyang iniligtas. Maging noong tayo ay makapatay dahil sa kasalanan, tayo ay muling binuhay at pinaupong kasama ni Jesus sa sangkalangitan upang ipakita ang di masukat na yaman ng kanyang biyaya. Sa biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ito ay hindi mula sa ating sarili, kundi kaloob ng Diyos. Hindi dahil sa ating gawa, kaya't wala tayong may pagmamalaki. Juan 12:13-19. Sila'y kumuha ng mga palapa ng puno ng palba at lumabas upang sumalubong sa kanya, na sumisigaw, Hosana! Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sumakay siya roon, gaya ng nasusulat, Huwag kang matakot, anak na babae ng Siyon, tignan mo ang iyong hari ay dumarating na nakasakay sa isang anak ng asno. Sa simula, ang mga bagay na ito ay hindi naunawaan ng kanyang mga alagad. Ngunit nang si Jesus ay niluwalhati na, sa kanila naalala na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya at nangyari ang mga bagay na ito sa kanya. Ang mapagpakumbabang hari. Maraming propesiya tungkol sa Panginoong Jesus ang nasulat sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Isa sa mga ito ay ang propesiya ni Zacarias, Magala ka ng husto o anak na babae ng Siyon, sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Sa simula ay hindi ito naunawaan ng mga alagad. Nang muling nabuhay ang Panginoon ay sinabi niya ang buod ng mga propesiya tungkol sa Kanya. Kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Dahil dito, ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan ay ipinangaral sa mga bansa mula sa Jerusalem. Si Jesus ang manunubos. Sinabi ni Moises, bawat panganay ng asno ay tutubusin mo ng isang kordero. At kung hindi mo tutubusin, iyong babaliin ang leeg nito. Pinapahiwatig na ang asnong sinakyan ng Panginoon ay panganay. Ngunit ito ay buhay. Nangangahulugan na ito ay tinubos ng isang kordero. Tayong lahat ay nagkasala at dapat mamatay ayon sa kautusan. Ngunit tayo ngayon ay buhay dahil tayo ay tinubos ng Panginoong Jesus.
Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating manunubos. Sa pangalan niya tayo ay naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.